Sa pagsapit ng hating gabi, sa kabilugan ng buwan, sila'y dumarang. Mga nilalang nakakatok sa inyong pintuan at magsasabing, Mars, pautang naman. Nambalitaan niyo na ba yung anti-ghosting bill? Paano ba to related sa mga umuutang na nanggo-ghost? Kung gusto niyo malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Nanood ka lang, nagka-Gcash ka pa! Hanapin ang Iponaryo Chinky sa buong video na ito. Parang ganito. Woo, that was easy. Kapag nahanap mo na, may chance kayong manalo ng up to 500 pesos. First, subscribe o mag-subscribe. Second, share mo ang video kung saan lumabas ako sa iyong social media na may hashtag Iponaryo ako or other hashtag na nakikita nyo ngayon. Third, ilagay ang title ng book at time code kung saan mo nakita ang video. Ganon kadali. Hanggang 500 pesos kada araw ang pwedeng nyong makuha and we will announce the winners on my YouTube community and FB page. Ready? 3, 2, 1, go! Hi there mga friendship, this is Shingitan ng inyong pambansang Well Coach. Maraming salamat sa pag-tune in at pag-subscribe. Kung hindi pa kayo subscriber ng video na ito, ito po yung channel ng mga Iponaryo at mga payaman. So subscribe na, don't forget. So pag-uusapan natin sa video na ito, ano ba talaga itong ghosting bill na ito? Paano ito nakakonekta sa ating mga taong nangungutang? At paano bang mabilis na pamamaraan para tayo makawala sa utang? Okay, game! Ang mga bagay-bagay talaga sa mundo ay hindi natin talaga mapapaliwanag. Minsan talaga matalinhaga. Oo, ito yung tinatawag natin ng mga tikbalang or let's say manananggal. Diba? Pag bata tayo, mga multong stories yun, nakakainis talaga. Lalo na kung mga stories about yung teacher's camp na kahit ang ihing-ihi ka na, diba? Ayaw mo pumunta ng CR, baka makita mo kasi yung babae sa loob ng CR. Pero ito nga tinatawag ng multo or ghosting. May batas na po ito. Ang nagpanukala po nito ay si Oriental Representative na Arnie Teves Jr. na sikat to. O love na love to ni Mr. Tulpo. According to House Bill 611 ang anti-ghosting bill, ito yung batas na naglalayong puksain ang naghahanap ng karelasyon pagkatapos niyan bigla na lang mawawala at hindi magpapakaramdam mentally, physically, and emotionally. Ayun po. Ito po ang nangyari. Inuran po talaga ng sari-saring komento ang nagsabing batas. Siyempre, hindi rin mawawala ang memes tungkol dito tulad ng, kamusta na? Anong kaso mo? Ghosting, pre. Ito naman kay Kuya Willie. Me about to reply sa mga ginost ko para iwas kaso. Grabe naman to. Para sa video na ito, hindi tayo nakafocus sa issue ng pag-ibig, itong ghosting bill na ito. Instead, we are going to focus more on usapang utang. For sure, marami po sa inyo ang makaka-relate po dito ay dahil nga may mga senaryo na di ba? Nung nangungutang, napakabait. Nung tayo'y maniningil, sila na ang galit. At kapag tinawagan mo, hindi ka sinasagot. Yan po yung tinatawag po natin na ghosting because the number that you dialed cannot be reached. Ibig sabihin, yung tinawagan mo ay hindi yayaman. Kaya ang mga taong mahilig mangutang dyan, ako na po ang magtatanong sa inyo, kailan na kayong magpaparamdam? Hihintayin nyo bang lumabas tong batas na ito? Anti-ghosting bill bago kayo sumagot? Nako, ito lang para mga friendship Para sa mga tao naman na talagang medyo nahihirapan po talaga sa financial situation at gusto nyo talaga makawala sa utang. Tutulungan po kayo at tuturuan ko po kayo kung paano kayo makabayad sa utang na mas mabilis. Number 1 tip ko po sa inyo, prioritize on paying off your debt. Ika nga magkusa po tayo, imbis na sila mo ang magparamdam po sa atin, tayo magparamdam po sa kanila. Unahan na po nila natin, tayo na mag-remind, sabihin natin sa kanila, uy pare sa malapit na sa katapusan, ika nga magbabigay ako kahit koonti. Kaya nga very important na yung be proactive in talking to them, ilagay mo sa priority list mo, at make sure pag lumabas po talagang yung pera, ang una mong gagawin ay bayaran ang iyong utang. Pangalawa ay iwasan po natin na magdagdag pa ng panibagong utang. Alam mo, ito lang ang suggestion ko, lalo na sa mga taong medyo nahirapan.
huwag tayong mangungutang muli para magbayad muli ng utang. Lalo tayong mababaon, lalong lalalim ang ating problema. Para kang gumawa ng sarili mong kulungan at this point. Number 3, para sa mga taong sabi, Chinky, ano gagawin ko? Ito na pangatlong diskarte para makalabas tayo sa utang. Increase your cash flow. Maghanap tayo ng pamamaraan para madagdagan ang ating kita. Alam mo, sa totoo lang, kahit na anong pagtitipid mo, pagbabudget mo, pag hindi nadagdagan ang income mo, hindi ka talaga makakalabas. At marami pong mga side hustles po na pwede natin gawin. Alam mo, parati ko sinasabi, kung gusto gagawa po ng pakitype. Kung gusto gagawa ng kung ayaw maraming pakitype din po sa comment section. At bago tayo magpatuloy, para makalabas talaga tayo sa utang, syempre babatiin muna natin si Reynante Tapol, si Simon Malimata, ang future milyonaryo, at si Sherilyn Anyayahan. Uy, maraming salamat na sa pagtutok ng channel na ito. Let's go to number 4. Ang dapat natin gawin para tayo makabayad sa utang na mas mabilis. Cut off your unnecessary spending. Sa halip na mag-shopping tayo, kakain tayo sa labas, di ba yung parang clueless po tayo na parang wala tayong obligasyon at utang. Alam mo, dapat mong gawin, itigil mo muna at ilaan mo ang iyong budget sa pagkain, sa pangsamyup, sa pagbili ng kape, sa pag-travel muna, sa pagbabayad ng utang para ikaw ay mas mabilis na makalabas sa utang. Agree na agree ba kayo o do you agree? Kaya nga, pag dumating na po tong bill na ito, mga friendship, hindi lang ang anti-ghosting bill para sa mga relationship ang dapat natin pagtuunan. Dapat din natin itigil ang pang-ghost sa mga taong pinagkakautangan po natin.